Kung madalas ka sa Marcos Highway o mas kilala sa bansag na Marilaki at umabot ka sa kilometer 90 hanggang Tunguhin, malamang ay nakita mo ng mga batang ito sa tulay ng Kerosep. Sila ang mga batang nagtitinda ng pako umulan man o umaraw. Residente sila ng kilometer 104, yung may outpost ng mga sundalo, at ang ilan pa sa kanila ay nagmula pa sa liblib na lugar ng Infanta. Minsan na namin silang nadaanan nung namahagi kami ng ilang pagkain bilang pagdiriwang ng unang taon ng KTP Riders Club, at dito natin nalaman ang una nilang pangangailangan sa araw-araw. Makalipas ang ilang buwan ay muli natin silang binalikan. Mula sa nalikap nating donasyon at kusang loob ng grupo ay nakabuo tayo ng ilang regalo para sa kanila. Kaya tara na mga kabiyahero, samahan nyo kami sa aming biyahe patungong Infanta. Madaling araw pa lang mula sa Bulacan ay nagsimula na kami magbiyahe para tagpuin ang grupo sa Taguig. Nag-stop over muna kami dito sa Jollibee ng Tanay sa paborito naming kainan ng pares. Lumipat na pala sila ng pwesto dahil tinayuan na ang bakanting lote na dati nilang pinupwestuhan. Nakain muna tayo. 6:06 ng umaga. Doon kami dati kumakain. Kaso tinayuan na siya ng Chowking. Kaya lumipat na sila rito. Ha? Hindi ba pwede sa gato eh? Hindi. Mangayaman yun. Ba't po nag-break yung ticket? Jollibee sila oh. Kami pares lang oh. Halos bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang dalang regalo para sa mga bata ng kilometer 104. Bukod pa mga mula sa donasyon. Yan! Tape dapat. Ay, wala akong baon tape. Tape boy. Tape po pre. Ayos oh. Dala mo ang bandera ng KTP. Ngayon ang gusto, hindi makawala. Sabi ko, bakit hindi makawala yan? Hindi talaga. Liwanag na. Tayo inabot ng liwanag. At least dito tayo inabot ng liwanag, diba? Hello! Good morning! Good morning! Good morning! Tayo. Dito kami sa Sampaloc. Matapos naming mai-secure ang mga dala namin ay lumarga na kami sa aming destinasyon. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
Dito na tayo sa checkpoint. Napakakamot. Makalipas ang ilang oras na maulan, maputik at mahabang biyahe, ay nakarating na kami sa landmark ng kilometer 104, ang Tierra Verde. Pero meron kami problema. Wala kaming contact sa residente ng kilometer 104. Tanging pangalan lang ng tumatayong leader nila ang nakuha namin nung huling beses na bumisita kami sa kanila. Sabi, di ba, sabi dito siya nakatira dito. Sakop daw sila, residente daw sila ng 104 eh. 104. Ang bilas ko po ditong isa pa dito nakatira. Tatanong po natin dito sa may kinana, yung may-ari ng tindahan. Ano raw? Bahay. Pupuntahan yung bahay. Okay. Yan daw yung bahay. Pag ganun pa raw ang bahay eh. Pupuntahan daw yung bahay. Puntahan natin. Puntahan daw natin. Buti na lang ay may nakakakilala sa kanya mula sa naka-duty ng mga sundalo sa lugar. Kailangan talaga nila ng kapote rito dahil tingnan mo naman. Parang araw-araw nag-aambon. Ito na mga bata. Nandiyan si Manang. Doon sila nagtitinda ng pako. Doon kasi sila nag-iipon-ipon para magtinda. Doon sila nagtitinda. Patulay. Pero taga rito sila. Talaga yung lugar nila eh. New Year at kayo lang sinadya namin. Oo nga po. Tara, dun daw. Dun Yan daw. tayo. Bakit na lang? Yung mga may karga siguro, ilapit ang motor. Ayan. Nabigla yung mga residente ng kilometer 104. Pwede po ba ang motor dyan? Sa totoo lang, ay nagulat sila sa pagdating namin. Dahil nga sa wala kaming kontak sa kanila, ay hindi kami nakapag-abiso na sa ganitong araw kami babalik. Buti na lamang ay hindi pa nakakalis ang karamihan sa kanila para magtinda ng pako sa Kerosep Bridge. Nakarating na kami dito sa mga residente ng kilometer 104. Medyo nabigla sila kasi hindi nila alam na babalik kami ng araw. Hinatay lang namin makarating yung iba pa mga residente para mabigyan din sila ng konting pamasko, saka tayo mag-umpisa. Hindi rin pala biro ang tirahan nila dito dahil nasa gilid sila ng bangin. Galing ng bahay nila oh. Nasa gilid ng bangin. Wala din silang kuryente. Tanging solar lang at baterya ng sasakyan ang pinagkukunan nila ng kuryente. Habang nag-aantay sa ibang bata na parating, ay nag-asikaso muna kami ng mga dala naming regalo para sa kanila. Nagpakitang gilas na din ang mga bata sa kanilang husay sa pagsayaw. At papahuli ba naman ang mga KTP? Siyempre hindi. Ayun lang ang problema.
Ay, doon ka nga kasi naman. Sino na yung magaling mag-lower dyan? Christmas came around, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, Kanila na yung ano. Kasi kung dito Nang matapos na namin maihanda ang mga ipamimigay naming regalo, inipon na namin ng mga taga Kilometer 104. Pero bago kami namigay, nagpakitang gilas pa uli ang mga bata. Atras kasi kayo! Oy, Reggie! Unay kita niya laro po niya ha, sayawan niya. Wala pa kasing tama, kaya wala pa si mga Alfonso eh. Gusto niyo rin ba? Ay wala, walang may gusto ko sumayaw ng KTV. Salamat naman. Ang bataan sila eh. Mamaya, sasayawan din namin kayo. Galing ba ito? ang beshi ko. Kasi malungkot ang lola mo. Mga tinapay, snacks, vitamins at ilang basic na gamot ang pinamigay namin sa kanila. At ang importante ay ang mga raincoat na magagamit ng mga bata. DJ Sandy Remix. Hello guys. Dito tayo ngayon sa Infanta. Matapos makapamigay ay tutungo naman tayo sa Kerosep Beach kung saan sila nagtitinda ng pako. Dahil meron pang mga bata doon na hindi pa nabibigyan. Mula sa Kilometer 104 ay halos 10 kilometro ang layo ng tulay. Ganito din kalayo ang nilalakad ng mga batang ito para magtinda ng pako, umulan man o umaraw. Baka nga mas malayo pa kung nagmula sila sa mga liblib na lugar ng Infanta. Pagdating namin sa tulay ay abalang-abala ang mga bata sa pagtitinda sa mga biyaherong dumadaan. Lingid sa kaalaman nila ang dala naming regalo. Dito sa may tindahan namin sila pinaipon para maibigay ang natitira naming dala. Tawag sila tayo ha? Kung may kapote, sa ipili nyo na lang sa may mga nagtitinda. Hindi, teka lang. Asa may kapo? Ilan mo na, kailangan maliit. Tapos malaki tayo ha. Ayaw pag kuya, pag nilagay natin doon. Sasayaw daw bago ko. Ikaw gako, kailangan sumayaw ha. Bakit ganun lang? Yung bibigyan natin ng kapote, yung malalaki na. Ayos nga pila nyo ha. Ate, parang magkakunti ha. Sino nagtitinda? Sino nagtitinda? Titinda ng pako. Atas muna, atas muna. Ito, kaya mo ba gawin lahat? Oh, ikaw naman yung damit mo. Oo. Wala kami ba? Ayan, pagkataos bigyan ha. Ayan. Oh, ayaw mo natin bata, bago matanda ha. Alam naman natin na kaya mong bigyan. Ayan. Ay. Magsimple yung ha.
Thank you. Dapat mag-thank you. Ito lang sa kanya. Ito. Hindi ka na. Doon ka na. Sino ka pa? Okay na yan. Bigyan mo siya ha. Ito, kuya. Ito. Oh, ano na yan? Bigyan din ng pako to. Babae naman bigyan natin kasi kawawa naman yan, ha? Ano mo no? Ito daw. Ilan na ka na, nakabot ako mag-abot ako ng pagkain. Kuya, sige mo na kuya, tapos ka natin, ano? Uy, ikaw, ganun mo yung damit mo, kuya. Ganyan, ganyan. Kaya. Dami yan, ha? Hawak mabuti, ha? Oh. Ayaw mo din. Good. Kuya naman. Okay na, kuya. Kuya, isa naman. Huwag mo away. Hindi mo. Ano pangalan? Lalaglag. Happy New Year po. Malalaki, nabigyan natin eh. Happy New Year. Salamat po. Aray, malalaglag na yung pachay. Uwi na to, uwi na. Ay, naman ang mabigyan. Uwi na tayo. Yung mga magagamit na silang kapote pag nagtitinda sila ng pako at papasok sa eskwelahan. Sakto? Ah, dito! Nanoy! Oy, hirap ka. Kuya Sol! Kuya. Ngayon na ba ako maghanap ko? Nalaglag ako. Thank you po. Kaya magbibigyan. Ito. Meron ka na? Tama ba natin si Alin dito. Alin dito, Len. Ito. Inyo to. Ito daw. Ito. Sol. Nagtagal natin yan. Nangingi ng kapote. Kanina pa to. Nakarating na nga Pasig eh. Oo. Kaputi daw. Oo. Bigyan po Castillo. Lakihan mo. Ayan yung ganun mo. Meron na. Marami pa sila. Okay lang. Di kayo. Ayaw nang lumapit sa kanila yun. Ito na lang. Oh my God. Tingnan tayo plastic. Honey, ano ba yung plastic? Lan, saan ba kayo kukuha ng ako? Masarap pa yun. Ayan nga mo. Wala pa masabra pag bumili kami niyan? Lamin. Dapat yung malambot talaga siya gamit yung ani. Wala na. Yung binigay mo, wala namang laman ah. Wala na. Malambot talaga. Akala ko mo ay, thank you sir. Wala na, sunod na lang ha. Wala nang may kaputi eh. Doon namin may bigay kasi sa ano. Sa 104, checkpoint. Si, Aling ano yun? Junisa. Ah, kay Alki. Oo, doon kasi nabigay. Tira na lang yan eh. Dito po kasi sir, sa mga bata talaga, mga pag wala pong pasok, may titinda po sila. Siyempre po yung Marami rin bata doon. Sabi na. para rin po yung sala yung para rin Ito, pitik mo ito nga rin. bali sa yung nababarkada. Oo, tama po yun. Pero saan ba silang nag-aaral? Malayo po. Mamaya. Anong pa doon? Mamaya. Sa province, Doon. iba po ay lakad pa. Sa Miyunod Elementary naman po. Sa oras at kalahati po. Malayo. Kumakas kayo, Brian. Malayo yun. Yun po yung Nasa 15 kilometers. Nagre-request po sila ng, bibigay po sila ng resolution sa akin. Pag mayroon daw pong willing mag-donate ng mga school supply, yun na yan. Ay, kayo rin pala. Nasa bundok.
Saan yun? Malayo? Isang oras at kalahati pong lakad. Saan po mga kabahayan eh? Malayo po sir. Tabing ilog po siya. Pag galing po dito, Papunta po doon? bababa ka sa kanila. Isang oras at kalahati pong lakad. Kunin mo number. Yan ang pagkabalik natin. Maluman silang marami. Sila naman po ay hindi. Kaya po pag talaga yung mayroong magbibigyan ng tulong. Ikaw, Inaano ko pa po. Ano yung dadalhin yung dagdagan? Kailangan na ito. Isang oras at kalahati. isang oras at kalahati. Bundok. May sisay na yun pa na. May sisay. Hindi, pagka ikaw ay bilhin, sabi ka doon ka lang sabing kalsada. Iseset natin. Miyunod Elementary School lang. Miyunod? Miyunod, Dado. Miyunod Elementary School. Malayo pa yun. Isang oras at kalahati. Yung Miyunod Elementary School. Opo sir. Matabing ilog po siya. Bali ang ano po niya, tatlo lang. 1, 2, 3, 4, 5. Pero paano ito mag-arrange tayo mga pupunta? Hindi pwedeng makarating. Hindi po nakakita tayo. Pero pwede po nakapatag lang halimbawa para sa mga bata. Pwede naman po i-akit dito yung mga bata. Yung mga bata niya pupunta. Oo. Kayo po mismo, mamit mo po sila. Pero alam mo, mas exciting yung pupuntahan mo Sila din ba yung nakaraan Ay, may dito na problema natin. Iiwanan natin ang bukog eh. Ay, isang panyan. Sa bundok Kami yung yan. nagkaganto. Wow, why not? Karamihan po yung ibang bata dyan na namamasko. Doon po, estudyante. Yung nakaraan yung mga binigyan din natin. Hindi, walang problema sa motor. Pwede naman yung mga senior, iwan na lang dyan sa tabi. Yung mga senior, dito lang kami. No? Kasi parang sila malaking problema. Ganyan, bundok. Diba, kaya ka may Pwede po man na halimbawa isa pong teacher sa kanila, pwede po makamit kayo. Saka po yung PTA president nila, pwede pong mamit. Kung magbibigay po ng daka. O, pwede. Mas okay yung Opo, kasi naman po sa baka ano lang, gamit lang yung mga ano na mas maganda po na sila mismo para sa mga estudyante po nila. Dali lang. Nagsiselos eh. Nagsiselos eh. Saan ba yun? Reyes! Reyes! Gusto mo nga? Bakit? May isa pa. Nagsiselos eh. Selos. Hindi nabigyan ng kapot eh. Nabigyan ka ba? Nabigyan ka? Yung mga Ay, hindi. Ay, doon ka na dito. Bibigyan ka na. Bibigyan ka na. Isuot mo rin, ha? Ka na mahiya. Nagsiselos ka na. Isa pa. Okay na lang. Isa pa. Tama. Dilaw. Oh, nagsiselos ka dito kay. Suot mo ngayon. Nagsiselos ka. Suot mo. Dali. Ano masasabi niyo? Ano masasabi niyo? Dali. Ano sabi mo kasi nyo? Ano malasabi ng dalawa? Ikaw. Ikaw. Tumingin dito. Bakit naiiyak ka na? Okay. At nandito na lang din kami. Sinulit na din namin ang lakad namin kaya dito kami napadpad sa di kalayuang paliguan na talaga namang napakalamig. Sa Kakawayan Falls. Napakalinaw ng tubig na nanggagaling sa bundok. Napakalamig din. Nakakapresko mula sa mahabang biyahe.
Lamig! Grabe, galing sa punto ko, lamig. Ayaw na umalis. Hindi na mamasahe. Kahit mo po nagpunta sa Batas Paulo. Oo, sarap ng bagdak sa likod. Yung wifi. Oh, ready, go! Oh, yan. Oh. Video picture. Okay, sunod. Labasan ko yung kot. Oh, dali. Oh, dali pa. Dok, kayo. Ito naman kaysa ito, mahulaan ka kayo. Sarap maligo. Sunod, sama na kayo. Sarap mag-rides. Gaya na mo. Kinakuluan ba yan? Hindi naman ah. Hindi naman eh. Oh. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hindi kami salat, hindi din kami sobra-sobra. Pero kung meron man kaming maibabahagi sa iba na mas nangangailangan, bakit naman namin ipagdadamot? Konting effort at abala lang naman. Sa kabila ng magagandang tanawin ng Infanta, merong mga batang tulad nila nagsisikap sa buhay. Train is racing straight ahead.